Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Meron tayong pag-uusapan ngayon na isang breaking news. Breaking news ba ito? Ewan ko kung breaking news ito. Ah, Pag-uusapan natin itong si Boy Caso, mga kababayan. Sino ba yung Boy Caso na yan, Kajas? Si Antonio Sani Trillanes, mga kababayan. Ang tinutukoy natin. Bakit natin tinawag na Boy Caso si dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan? Sapagkat pagka may mga lumalabas na mga issue laban sa kanya, yung mga nagpaparatang o nagtuturo sa kanya, mga kababayan, ay kinakasuhan niya sapagkat lahat daw ito ay isang kasinungalingan. Oo, isang kasinungalingan daw, katulad nito, mga kababayan. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to itong babasahin ko ito. Mula ito mismo sa kanya. Hindi ito nagmula sa anumang news outlet. Hindi ito nagmula sa mga vloggers. Ito'y nagmula mismo sa kanya. Ito yun, oh. Ayan, nakikita nyo. Yan ay post niya sa kanyang verified Facebook account. Verified pala ang Facebook ni Trillanes, mga kababayan. Ito, basahin ko. Ngayong umaga, ako ay muling nagsampa ng mga kaso laban sa 18 ex-Marines. Sa makatweet, dito sa sinasabi niya, mga kababayan, inaamin niya na itong mga 18 dating sundalo ay mga ex-Marines, mga kababayan, ha? Malinaw yan na sinabi niya. Opo. Dahil sa patuloy nilang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Kasama rin sa kasong ito si Byron Banatbay Cristobal at iba pang host ng SMNI. Ulitin ko. SMNI. Yun pala yun. Hanggat patuloy silang nagkakalat ng mga kasinungalingan, patuloy din ang pagsampa ko ng kaso laban sa kanila. Di ko kayo tatantanan. Hindi pala ganun yun. Kay ano pala yun? Kay Mike Enriquez pala yun. Ito ay kay Trillanes, mga kababayan. Di ko kayo titigilan. Yan ang sabi niya, mga kababayan. So, mga kababayan, ito ay mula po sa verified Facebook account ni Antonio Sani Trillanes. Siya po ay muling nagsampa ng kaso laban dito sa mga 18 dating sundalo kay Banatbay at sa isang news outlet na SMNI, mga kababayan. Oo, hindi ko malaman kung bakit kailangan pang sampahan itong mga Marines na ito, mga kababayan. At kung napansin ninyo, kaya daw niya sinampahan ng kaso ang mga ito, mga kababayan, ay dahil sila daw ay nagkakalat ng kasinungalingan. Oo, mga kababayan, malalaman natin kasi ang isang tao na nagkakalat ng kasinungalingan kapag siya po ay humarap na sa tamang panuntunan o kaya tamang lugar. Sabihin na nating husgado o korte. Doon mo kasi malalaman kung nagsasalita ng katotohanan o kasinungalingan ang iyong inaakusahan, mga kababayan.
Sa puntong ito, mga kababayan, sinabi po kasi ng 18 Marines na ito o dating Marines na si dating Senador Antonio Trillanes ay tumanggap anya ng pera. Ang binanggit nga po doon, mga kababayan, ay $2 million ba yun o 200,000? $2 million pala, $2 million. Pasensya na po kayo. At saka mga ano pa daw, mga nakalagay sa sobre, mga nakalagay sa paper bag, mga ganun daw ang tinatanggap. Mag-stick na lang tayo doon sa sinabi ng 18 Marines na siya ay tumanggap ng pera. Yun na lang. Na ipinambayad niya dito sa mga investigator ng ICI, mga ICI. ICC pala. ICI, wala na kadya sa ICI, magsasarado na nga eh. Wala na ICI, hindi wala eh, parang walang nangyari kasi sa ICI, kaya naalala ko lang yung ICI na talagang wala namang nangyari diyan, mga kababayan. Sa ICC po yun, sa ICC, mga kababayan. Mga kababayan, ang maganda rito, mga kababayan, sana makapagharap-harap sila sa husgado at saka haharapin naman ito. Kung magkakaroon ng hearing ito, mas maganda nga po na magkaroon ng paglilitis o pagdinig. Pagdinig dito sa kaso. Dito sa kaso na isinampa ni Senator ni dating Senator Antonio Trillanes sa mga 18 Marines na sila anya ay nagsisinungaling para lang sa ganun mapatunayan talaga nitong mga dating sundalo kung talagang totoo o hindi yung kanilang sinasabi, mga kababayan. Kaya maganda ito, maganda. At dito naman kaya Banat Bay, ibang usapan na. Natural si Banat Bay po kasi, mga kababayan, napapanood ko yung video ni Banat Bay banateros yan binabanatan talaga kapag ka nakita nila, sabi nga nila nung ni Banat Bay, kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan. Oo. Ganon ang prinsipyo ni Banat Bay, mga kababayan. Siguro, ang alam niya, mali itong si Trillanes, kaya binabanatan naman niya, mga kababayan. Pati ba naman yun na Sir Trillanes, kailangan mo pang sampahan ng kaso? Mga banateros yan vlogger yan Freedom of speech. Kung ang sabi kasi ni Senator Trillanes, mali naman kasi. Kasinungalingan naman kasi yung kanilang sinasabi. Kasinungalingan. Ayan, mapapatunayan natin ngayon yan kapag humarap na sila sa tamang forum, mga kababayan. Napapansin natin, mga kababayan, itong mga 18 Marines na ito ay grabe ang panggigipit. Masasabi natin panggigipit sapagkat sila po itong lumabas, buong tapang na lumabas para tumistigo dito sa nangyaring napakalaking nakawan, pangungulimbat, panglilimas sa kaban ng bayan, mga kababayan. Opo, wala naman po silang mapapala rito. Sa halip, manganganib pa ang kanilang buhay, pati buhay ng kanilang pamilya. Pero sinuong nila ito, sabi nga nila, mga kababayan, ito na siguro ang huling laban, huling digmaan o kaya haharapin nilang laban, mga kababayan. Hindi naman sila kikita rito, mga kababayan. Pero ang nangyayari po ngayon, mga kababayan, sa halip na protektahan, sa halip na
pagtuunan ng pansin ng gobyerno itong mga naglalabas ng mga ganitong mga ebidensya at mga lumalabas na mga testigo, iba po ang nangyayari ngayon. Sila po ang kinakasuhan, sila ang sinasabihan na sinungaling, sila po ang inuusig ng mga nasa pamahalaan, mga kababayan. Hindi po yata tama yun. Mas maganda siguro, mga kababayan, ang pinakamaganda dyan para malaman kung totoo o hindi. Para malaman natin kung nagsisinungaling o hindi itong mga dating sundalong ito. Ipatawag po ninyo sa tamang lugar katulad ng Blue Ribbon Committee. Ayan, nandyan si Senator Ping Lacson. Napakahusay na investigador yan. Oo, napakagaling mag-imbestiga yan. Oo, pagka may mga witness, katulad nung witness niya, nakatakip ang mukha, hindi makita, hindi rin alam kung sino-sino, yan ang mga dinadala ni Senator Ping Lacson na mga witness niya sa Senado, mga kababayan. Nung tanungin ni Carly Diskaya, pwede ba niya na makita naman yung pagmumukha nila para ma-identify ko kung talagang nakita ko na nga yung mga yan? O kaya nag-meet na kami ng mga yan? Ayaw patanggal ni Senator Ping Lacson yung kanilang mask. Makikilala po kasi sila mga kababayan. Ganyan yung mga testigo ni Senator Ping Lacson. Kaya nga napakahusay. Napakahusay. Napakahusay na investigador yan. Samantalang itong 18 Marines o dating Marines, mga kababayan, hindi po nakatakip ang mukha ng mga ito, ha? Hindi po nakatakip ang mukha nila. Lantad ang kanilang mukha, wala silang mask. May mga totoong pangalan talaga nila ginagamit nila. Sinasabihang sila ay sinungaling, mga kababayan. Samantalang itong nakamask na testigo ng napakahusay na investigador na walang iba kundi si Ping Lacson, ay totoo daw ang sinasabi ng mga ito, mga kababayan. Oo. Isipin mo nga pagtitiyagaan ni Senator Ping Lacson yung mga nakatakip ang mukha na 2 babae para dalhin sa Senado, mga kababayan, at para paharapin at tumistigo, mga kababayan. Samantalang itong 18 dating sundalong ito ay ayaw paharapin at pinagbantaan pa na ikukulong sila, mga kababayan. Kaya napakagaling napakagaling na investigador talaga ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Palakpakan natin. Pero mga kababayan, ganito man ang sinasabi natin, alam namin na alam ng mga kababayan natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nanonood kami doon sa mga nagsasagawa ng sorbi-sorbi sa mga kalye-kalye. Ang mga kababayan natin, mga Pilipino, galit na galit. Galit na galit po sila. Sino anya iboboto mo pagka dumating ng ganitong taon, 2028? Sino ang presidente mo? Kung ano-ano yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, ito hindi po mula sa akin, mula doon sa mga napapanood ko na meron pa nga akong napanood na hindi na. Doon na ako kay ganito, kay Green. Kasi itong kasalukuyan ngayon ay galit na galit ang mga tao. Ayaw na nila sa administrasyong ito. Mga ganun ang sinasabi nila, mga kababayan. Hindi naman natin sila masisisi sapagkat yun nga ang kanilang nauobserbahan. Yun kasi ang kanilang nakikita. Yun ang nakikita nilang takbo ng mga investigasyon sa kahit na anumang sangay ng gobyerno, halimbawa NBI, Ombudsman, ano pa ba, ICI na wala na, nagsara na, mga kababayan, Senado sa Senate Blue Ribbon Committee, lalo na, wala kasing nakikitang improvement o kaya resulta, magandang resulta sa mga isinasagawang investigasyon. Halos lahat ng sakay ng gobyerno ngayon, mga kababayan,
parang lumalabas na meron pong pinoprotektahan. Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero gano'n kasi yung ating ito namang asong ito ay kahul ng kahul, mga kababayan. Eto nangiistorbo 'tong aso ko, aso namin mga kababayan maingay, Oo. Yun lang mga kababayan, ito lang na iparating ko lang po sa inyo na si Senator Trillanes ay nanahimik po kasi ito ng mga nakaraang araw. Halos 2 weeks yata na wala siyang interview mga kababayan. Pero ngayon biglang lumabas at nagkaso na naman si Boy Caso mga kababayan at hintayin natin kung ano po ang sasabihin naman nitong abogado ng 18 Marines na ito, magiging katugunan nitong si Banat Bay, mga kababayan. Aabangan natin yan. Bueno, yun lang mga kababayan. At tayo ay nagpapagaling pa po kasi, hindi nyo lang nahahalata, pero binungkal na naman yung ating kaliwang mata, mga kababayan. Kung paano yung ginawa nila noon na tinanggal nila yung tinanggal ba? Oo, inayos nila. Ganun din ang ginawa nila nitong nakarang araw, mga kababayan. Binungkal na naman nila at medyo nagre-recover pa yung ating kaliwang mata, mga kababayan. So, maraming salamat po sa mga nagtitiyaga po sa amin. Kahit na ganito lang yung ating mga content, may nagtitiyaga din kahit papano na nanonood sa atin. Salamat po ng marami po sa inyo. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nandyan sa abroad, mga OFW, mga kababayan natin dyan sa Middle East, kahit doon sa kung saan-saan man na may nangyayaring labanan, digmaan, palitan ng mga matitindi, hindi missile, drone, nakakatakot ito mga kababayan, mag-iingat po kayo. Lagi kayong makikinig ng mga balita at lagi ninyong susundin yung payo ng kung saan man kayong bansa naroroon mga kababayan. Yun lang. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.